In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. I-check natin yung price action ni Bitcoin, ano yung bullish and bearish scenario natin. Vitalik Buterin nagbebenta na nga ba ng kanyang Ethereum at tingnan din natin yung status ng mga hack na nangyayari dito sa crypto market. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So nung nakaraan, para sa mga hindi nakabalita nito, nakita sa Look On Chain na ito daw si Vitalik Buterin ay nag-transfer ng $10 million worth of Ethereum galing sa kanyang wallet. Bukod pa dyan, nakita din sa Arkham Intelligence na yung wallet ni Vitalik ay nagkaroon ng outflow of around 422,000 Ethereum na nagkakahalaga ng $1 billion. At ang paniniwala ng iba ay nagbebenta na itong si Vitalik to realize profits. Siyempre, kahit founder tayo, kailangan din natin mag-take profits. Ang problema nga lang, nagiging big deal ang dating nito sa Ethereum community. Hindi naman sa lahat, pero karamihan. Sumagot naman dito si Vitalik Buterin na hindi daw siya nagbenta ng Ethereum since 2018 pa. At ang mga ginagawa niya lang daw na pagbebenta ay para suportahan yung iba't ibang project na sa tingin niya ay valuable. However, meron kasing Ethereum Foundation na gumagawa nito na nagbebenta ng Ethereum to fund development and research na crucial sa Ethereum ecosystem. At noong August nga nakapag-transfer din ang wallet ng Ethereum Foundation ng 84,000 Ethereum na nagkakahalaga ng $207 million sa exchange. Yung mga ganitong large transfer kasi na galing kina Vitalik, meron niyang impact sa price. Katulad noong November 2021, ito yung peak ng bull market. Ang Ethereum Foundation ay nag-transfer ng 20,000 Ethereum, approximately $95 million sa Kraken. At pagkatapos nga nito, bumagsak na yung price ni Ethereum kasi pumasok na sa bear market. At pinaniniwalaan na nakapag-contribute din ang pagbebenta nila na ito sa pagbagsak ng price ni Ethereum. Ganon din ang nangyari noong May 2021. Nagbenta ang Ethereum Foundation ng 350,000 Ethereum na sinundan ng negative 50% price decline ni Ethereum. Ilan lang yan sa mga pagkakataon na nagbenta yung Ethereum Foundation na nagdulot ng market drop. Pwede kasing nagkataon lang. May mga instances din kasi na nagbenta ang Ethereum Foundation pero nagrally yung price. At kung mapapansin natin sa price action ni Ethereum dito sa daily, still on a bearish trend. Hindi pa siya nakakaangat. It's a lower high. Yung dating support naging resistance na. Kailangan niya kasi makabalik sa 3,000 price level to gain momentum. Kasi kung hindi, it will create another lower low below 2,000 price area. Iba pang news, update naman tayo sa mga hack na nangyayari sa crypto. Lumagpas na ng $313 million ang nawala sa crypto market at nangyari yan in August lang. It's a collection of 10 cyber attack. According yan sa blockchain security firm na PeckShield, at 93.5% ng mga stolen funds na yon ay nanggaling sa phishing attack. So almost $294 million ang nakulimbat ng mga hackers sa phishing attack na naganap. Nakakuha sila ng $238 million worth of Bitcoin and $55 million worth of DAI. Bukod dyan, other significant losses na naitala ay yung exploit sa Ronin network. However, na-recover daw ng team yung $12 million dito pero nagsuffered pa din sila ng unauthorized crypto transactions na nagkakahalaga ng $5.1 million. Isa pa ay yung Decentralized Finance Protocol Nexera, nakaranas din ito ng $1.83 million loss of funds via smart contract exploit. So ang mga ganitong hack is still an area of concern sa crypto space. At sabi nga sa report ng Immunify, ang crypto industry ay nakaranas na ng $1.21 billion worth of digital asset losses dahil sa hacks and rug pull this year as of August 2024. Again guys, this is crypto. Mas malala ang mga phishing scam dito kumpara sa typical na scam na marireceive nyo sa mga text message. Dito lang sa comment section, kahit sa ibang mga crypto channel, maraming mga scam dyan na nagpo-post na hindi naman related sa topic natin. At kung kakagat kayo dun, dahil hindi nyo pinanood yung video, kasi may mga ganong tao, thumbnail lang ang pinapanood, title lang,
tapos magbabasa lang ng comment, akala nila yung laman ng content ay nasa comment section. Well, ginagamit na yan ng mga scammers para mabiktima kayo. Kunyari may pinag-uusapan sila na token, bumili daw sila, nag-invest daw sila dito, salamat daw. Pero in reality, hindi naman nabanggit sa video. Tendency yung mga kakagat doon, bibili sila ng shitcoin or ma-scam sila. At karamihan naman ng mga matatagal ng subscriber ng channel, alam na nila ang galawan ng mga scammers. They are well educated enough at hindi sila kakagat sa mga sinasabi sa comment section. Pero yung mga naliligaw lang or bago pa lang sa mundo ng crypto, sila yung pro na ma-hack, ma-scam, mabiktima ng phishing. Pero wala tayong magagawa doon. Ang tanging magagawa lang natin ay ang paulit-ulit na reminders. At kita nyo naman kung gaano kalaki ang nawawala sa crypto industry dahil sa mga hack na ito, phishing scams. Kaya kung nandito tayo sa crypto, alam nyo na dapat yung risk na pinapasok nyo. At huwag kakalimutan na we only invest what we can afford to lose. Hindi natin ginagawang bangko yung mga exchange. We continue educate ourselves about security measures, we do our own research, etc. Okay lang matalo tayo sa trade or hindi agad tumaas yung value ng token na hinahawakan natin. Huwag lang tayo ma-hack. Mas masakit yon at mas mahirap makarecover. Price action update naman tayo kay BTC. As the time of recording, nasa 57,000 price level si Bitcoin. So hindi siya nagstay above 64,000 to gain bullish momentum at nanatili siya dito sa ilalim. And like what I said before, it's a sign of weakness. Kung mananatili siya dyan, mas lamang ang bears dito at pwede pang mag-drop yung price sa 54,000. Worst case scenario, mag-form siya ng another lower low kasi ganun mabuo ang trend. Kung kakawala siya sa range, in a downtrend scenario, magpo-form siya ng continuous lower high and lower low. At nakikita na natin yan, pero hindi pa ganun ka-steep. Kung titingnan nga natin yung monthly chart ni BTC, nag-close na yung August candle. Hindi siya ganun ka-bullish at hindi din naman ganun ka-bearish. Although bumagsak yung price ni BTC sa 49,000, pero nagawa ng bulls na itulak ang price pa itaas at mag-close sa area ng 59,000. At kung titingnan natin, hindi siya ganun ka-bearish dito sa monthly, parang bull flag formation lang. Pero in the history of bull market ni BTC, walang ganitong pangyayari. Yung mga retracement niya, although umaabot ng negative 30 to 40%, pero hindi ganun katagal. Minsan 2 months lang. Kaya nga yung sentiment niya ngayon na nararanasan natin, it feels like a bear market kahit wala naman tayo sa bear market. So maraming nakakaapekto kung bakit nangyayari ito. The cycle is changing. Marami ng big players sa market ngayon. There's a lot of altcoins and meme coins as well. Napakadami ng token. Hindi katulad ng dati na konti lang. Ngayon, marami ng competition. Kalat na ang liquidity. Kaya yung altcoin season na nangyari noong 2017 has never been replicated. Kasi noong 2017 halos lahat nag-perform. Pero noong 2021 bull market, iilan na lang. Maraming mga altcoins ang hindi na nakarating pa sa kanilang mga previous all-time high. Even the performance of BTC, mas mataas pa din yung percentage rally niya noong 2017. So the market is changing. There are some new narrative na mas binibigyan ng pansin ng mga investor, and what we need to do is to adapt sa pagbabago ng crypto market. At magagawa lang natin yan kapag lagi tayo updated. I know the market is boring right now at yung ibang mga retail, they are gone, pero yung mga mag-i-stay at magtatanim, patuloy na mag-a-acquire ng knowledge, ay siguradong may mapipitas sa pagdating ng anihan. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.